Ayun, magandang araw po, Matsuki TV. Pero po tayong customer ngayon na dinala niya yung isang double burner niya na stock up na naman. Nung nakaraang vlog ko, stock up din. Pero this time, iba naman yung cause kung bakit siya hindi mapihit yung pihitan ng gas stove niya. So, papakita ko sa inyo, babaklasin ko para magkaroon din tayo ng idea kung paano natin susolusyonan yung hindi siya mapihit. Hindi siya ayaw siya mag-ignite syempre dahil hindi siya mapihit, matigas. Yung kabilang, yung parteng kaliwa, napipihit pero maganit. So, ando na siya sa stage na kinakalawang na rin check yung control niya. So, bali yung kabila talagang totally na hindi talaga mapihit. Tara guys, samahan nyo ako para magkaroon po kayo na idea. Kung wala kayong gagawin o kaya may time kayo, pwedeng kayo na mismo ang gumawa. Ayan, kaya sinishare ko lagi yung mga ganitong mga problema sa kalan para hindi na kayo maghahanap ng technician. Susundin nyo lang yung proseso, wala namang masyadong problema dyan. Basta pagdating lang naman dun sa may pagtatanggalin nyo yung pinakang plans, itatanggalin nyo yung control dun sa tubo, ilang ang medyo delikado kasi may gasket yon. Pero this time hindi naman natin babaklasin yon. Tatanggalin natin ang buo kasama yung tubo para doon natin mismo kakalasin yung pinakang control nya. Hindi natin tatanggalin sa tubo. Okay guys, at standby lang at papakita ko sa inyo kung paano. Ayun guys, start na tayo. Binaklas ko na guys para hindi tayo masyadong mahaba ang video. So ayan, kinalas ko na doon sa pinakang body ng kalan ng gas stove. Ayan, makikita nyo, tinanggal ko yung pinakang ignition control. Sobra po yung kalawang. Actually maraming ipis yan kanina. Nung pagbaklas ko, nagtakbo na yung ibang ipis. Ayan, so makikita nyo yung mga tira-tirang mga umido, mga kalawang. Yan yung, itong part na to, hindi siya mapihit dahil dito naman sa, dyan naman sa kinalawang yung pinakang magneto nya. Yung may takip yan eh. May tornilyo yan. Yan yung kinakalawang na yan. Meron niyang hammer sa loob na pag kinalawang yung dinadaanan niya dyan, mahirapan talaga tayong pihitin. Ayan. Ayan guys, so obligado bubuksan natin yan. Ayan, kita nyo matigas. Ayan gireklamo si customer dahil hindi niya raw magamit. Tapos yung kabila maganit na rin, mahirap na rin pihitin. So bubuksan na rin natin yon. Nakita nyo, tinutulak ko, gumagana siya. Yung nakaraang video ko, hindi mo, kahit tulak, hindi mo siya maitulak dahil dyan naman ang problema. Ito naman baliktad. Gumagana siya, malambot. Doon naman ang problema sa magneto dito sa takip na yan. Ayan, so bubuksan natin. Ayan, tinatanggal ko yung cover ng pinakang magneto tsaka yung spring. Ayan, kita nyo, puro kalawang. Naglalaro kasi yan dyan guys. Ayan yung pinakang railings, yung pinakang dinadaanan nung Naglalaro kasi dyan yung hammer. So dapat malinis yan. Ayan. At medyo malabo yung camera ko kasi nasa dibdib ko yan. Pero pinipihit ko, gumagana naman siya nung tinanggal ko yung hammer. So ibig sabihin walang problema tong pinakang yung pinakang nilalagyan ng knob. So ito kita nyo kalawang yung pinakang hammer. Yan, dyan naglalaro yan. Yan. So wala naman tayo ibang gagawin dyan kundi overall linisin para matanggal lahat yung kalawang pati yung housing nya. Dapat malinis yan. Naglalaro yan eh. Yan, dyan. Yan. So ngayon, babaklasin na rin natin to para malinis natin maigi yung loob. Yan. At isabay na rin natin siyempre. Pag binaklas natin to, langisan na rin natin yung pinakang jet nya. Pinakang jet nya doon sa loob. Yan, para makikita nyo may mga kalawang na rin. Buksan natin. Wala pa nung Friday ng alas 12. I-text mo agad ako. Para natin, may palot natin. Parang SRT pa rin. Pero pag lumagpas na po ng Friday, dito po sa akin. Ayan guys, tatandaan natin yung posisyon ng mga, ayan, makikita nyo may ipis guys, ayan Kita nyo ba? Ayan Yan. Yan ang dahilan ng mga pag-i-stack up nating mga ignition, control. Ayan guys, ayan Ito, kunti pa to yung nakaraang binuksan ko, grabe. Binabahayan ng ipis yan guys. Ayan kinalawang pati yung logo. Ayan pati itong spring kinalawang na rin.
So pero pwede pa, malakas pa naman. So guys, ito isang trabaho na lang, total binuksan na naman natin, linisin na rin natin to kasi pwede ring maganit yan pag tuyo na yung langis nito kasi may lubrication dapat yan, dito nakalagay yan. So kagaya na sinabi ko sa inyo guys, tatandaan lagi natin yung posisyon yan kasi yung iba diba pag ganon, pag ganyan yung pinakang kabila niya, yung takip ng cover niya dito. So ito nakaganyan, pansinin nyo talagi itong dila-dila na yan, to dapat nakataas din yan. Magtatama kasi yan dito mamaya, dito yung pinakang kamay ng hammer. Yan doon nakatapat yan doon. Dito diyan nakalagay yan. So ito ang kinakalabit niyan. Yan. Okay? So linisin natin lahat yan at ibalik natin ng tama mamaya. Linisan yan, linisan din to. Matanggal dapat yung kalawang. Yan, gamit tayo ng gas. Ganun lang guys ang solusyon diyan. Lilinisin lang to. Yan, pati yung kabila, ganun din. Ayan, oh. Ayan, labo yung camera ko. Yan, lilinisin lang yan. Hugasan natin ng gas. Ayun, babad natin ng gas. Tapos mamaya linisin natin. Para matanggal yung kalawang. Okay? So ito guys yung liha. Ayan, 1,000 grit. Although ito gamit na to, kaya pino na siya. Pero pag hindi pa siya nagagamit, medyo magaspang siya. Ginaganyan ko siya, oh. Tapos, kikiskisin ko siya. Para mawala yung gaspang niya ng sobra. Yan, pag na tanggal niyo na, naramdaman niyo parang papel na lang siya, saka niyo to pwedeng lihahin ng ganito. So pag ganitong magaspang, medyo magaspang yung pinakang dark part niya, so lihahin natin siya, lagyan natin ng langis habang liniliha. Kasi natutuyo yung grasa. Ayan, oh. Ayan, kailangan matanggal natin. Umido yan, nag-umido siya. Alalay lang hanggang kakapain nyo kung medyo pino na siya. Yan, medyo pino na. Ayan, oh, kumintap na siya guys, oh. Ayan, bawasan lang ng konti, huwag magaspang. Ulitin ko ha, huwag magaspang. Pinatanggal yung grasa. Ganyan lang. Tapos ganun ulit, balik dito. Ayun, medyo maano na siya. Nararamdaman kasi guys pag yung magaspang siya, maligasgas pag pinipihit ng ganon. Huwag nyo na ipilit pag maligasgas. Ganun na gawin nyo, lihahin nyo na konti. Pinong-pinong liha. Yan, paulit-ulit si Maski, baka mamaya gayahin nyo, mali yung sistema, ay hindi magkakaigi. Tapos ito, lagyan ng konting grasa dito sa kabila. May panlaban kasi si Kuya. Tapos dito ang hawak, may hawakan to na maliit yung dulo. Ito, dito ang hawak. Tapos ganyan. Doon yan sa may kanal yan dyan guys eh. Ayan, doon siya dapat nakatutok. Ayun, lagay na natin ito, yung hammer. Itong dila nakapasok doon sa butas dyan. Ganyan. Tapos itong spring, para doon sa mga hindi pa nakakapanood ng video ko, yung mga video ko na pagkakabit nito, ito yung pinakang ano na yan. Ayan, nakabalagbag dyan na dulo ng spring. Dito yan sa may kanal yan dyan. Tapos diin natin to dito. Yan. Tapos siyempre cover. So, yung cover, lagyan natin ng langis. Pwede rin lagyan natin langis to dito para mas malambot siya. Tapos ito, ayan, oh. Dito natin siya ipapasok. Tapos ganyan. Tapos siyempre tornilyo. So guys, ito na-assemble ko na. So kanina hindi mapihit, ito na nga siya ngayon, oh, malambot na. Ayan. Yun lang ang dalawang halos na pinakang dahilan kung bakit hindi natin mapihit. Yung una kong video nakarang linggo yata yun, o 2 weeks ago. Ito, pag kinalawang to, pinapasukan ng tubig yan, mga sinaing natin, sabaw. Pag kinalawang yan, hindi natin mapipihit. At pangalawa, ito, yan ang common na nagiging problema. Pag kinalawang to, binahaya ng ipis, hindi makakalaro yung pinakang hammer, yung pinaliwanag ko sa inyo kanina. So ngayon okay na siya, malambot na. So ito guys, hindi ko na sa inyo pinakita, ginawa ko na rin yung kabila. To. Ayan, malambot na rin siya. Ayan, oh. Kanina maganit siya. Ito medyo maganit lang. Ito talagang stock up, hindi talaga magalaw. So gawa na siya parehas.
Assemble ko na guys. So guys, testingan na natin. Hindi dinala ni customer yung kanyang cup. Ayan. Gamitin ko yung aking second nandito na reserva para lang matesting natin. Ayun guys, voice over na naman tayo. May mga dumaan na naman na pedicab na may mga sound. Makaka-copyright na naman tayo. So kung makikita nyo guys, gumagana na. Ang apoy niyan ay malakas yan. Kulay blue lang kasi kaya hindi natin nakita. Tsaka maliwanag dito sa labas. Pero malakas yan guys. Ayan. Ayan o. Malambot sa pihitin. Pati yung doon sa kabila. Ayun o. Napaso pa ako. Ayun, ayan, malakas yan. Kulay blue lang kasi yung apoy niya kaya hindi natin nakikita. Ayan yan. Ito guys yung ito yung glass top na single pipe yung kanyang burner. Karamihan kasi twin pipe yung mga double burner natin na na glass top. Pero napapalitan to ng ordinaryong burner. So ayun guys, natapos na natin yung ating problema ng burner ng customer. At sana nakatulong sa inyo. Yung mga bago dyan na hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe. Kahit wag nyo na i-share, personal nyo lang i-share sa mga kakilala nyo, sa mga kapitbahay nyo. Kahit wag nyo na i-share sa inyong mga Facebook account, okay na sa akin yon. Basta naituro ko sa inyo kung paano ang tamang pag-ayos ng mga stock up na control. Ayan guys. So kung gusto nyong ma-notify sa aking mga susunod na upload, pakipindot na lang yung bell icon dyan sa taas. Kung nasa YouTube kayo, mayroong bell icon dyan. Pakipindot nyo yan. Siyempre, like muna, tsaka subscribe. At mag-comment na rin kayo kung meron kayong gustong itanong, gustong idagdag dun sa video ko. Baka may alam kayo na ibang paraan. Willing po akong sagutin ang inyong mga tanong at tatanggapin ko po kung ano yung mga suggestion nyo. Ayun po, Matski TV po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.